an investigation. Meaning, opo, yun nga, yun pa rin. Ang kahulugan nito, wala pa rin sinasabi na meron na pong probable cause finding man lamang yung ICI. So ano pa silbi nila? Nako, hindi yan. Parang lumalabas, pang-optics ito eh. Pang-optics. I mean, alam niyo yun, pang-PR lang eh. Pero sa totoo lang, wala naman eh. Wala. And ang pang-optics, pang-PR. Nako, dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang kauna-unahang live stream na hearing ng ICI na yan. Na kung saan meron hong banat itong si Manong Ted Filon kaugnay doon sa ilinabas nilang rekomendasyon dito kay Martin Romualdez. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong si Manong Ted, saka natin puntahan itong mga kabalbalan nila dyan sa ICI na yan. Hindi nga ho natin kilala kung sino itong kinakausap nila na to eh. Pinakaunang tanong na narinig ho natin, Kesyo, ito daw mama na to, itong hindi natin kilala kung sino. Kesyo, tumanggap daw, ang tanong, tumanggap daw ho ba siya ng 9 million sa mag-asawang Diskaya? Siguro, ano ito, kawani ho ito ng DPWH, hindi natin kilala. Panibagong ito, hindi nga sapat dilis to eh. Sa tingin ho natin, itong mama na to parang ano lang to, mga... wala hong bilang ito mga kababayan dito sa issue ng flood control. Paupuin nyo dyan si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr., si Sandro Marcos, tsaka tayo mag-usap kung talagang merong kredibilidad yung mga pinapatawag nyo, mga tanong nyo dyan sa visit ICI na yan. Dito tayo kay Manong Ted. Game! Baby girl, habang wala pa ating gusto ho nating makapanayam dahil nga po sa mga importanteng katanungan. Opo, ngayon pong araw na ito, meron pong abiso nga ang ICI sa mga imbitado. Sino-sino sila, baby girl? Eto na po mga kapatid, ang mga iniimbitahan. Alphabetical order daw. Yes, ang mga iniimbitahan po na resource person ng ICI. Ito po yung magaganap December 2 ngayong araw hanggang December 5. Ang mga kasama po ay si Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agaraw Jr. Kasama rin po si Bulacan 1st District Representative Danilo Dani Domingo. Sino yan? Davao City 1st District Representative Paulo Polong Duterte. Nako, kaya pala magla-livestream na sila. Iimbitahan na nila itong si Congressman Polong Duterte. Mga siraulo talaga itong mga ICI na to. Di ba? Noong kay Martin Romualdez, noong kung sino-sino inimbitahan nila dyan, walang livestream. Ngayon si Congressman Polong Duterte, livestream kagad. Mga damuho talaga. Land Bank of the Philippines officials and representatives, maging si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Benguet Lone District dapat talaga nandyan yan. Representative Eric Yap. Ito po mga taong ito ay inimbitahan para po sa isang malamang executive session nito pong ICI. Hindi live stream. Executive session. Yung mga nauna, may mga nauna na pong ipinatawag, lahat po ay puro executive session. Hindi natin alaman kung ano po ang kanilang mga naging usapan. Kasi nga, base sa panayam ng mga naunang ipinatawag, ICI daw mismo ang nagtanong kung ang gusto ba nila ay executive or yung may live stream. Ako dito, sa akin lang naman po ito, baka naman mismo po yung taga-ICI ang gusto rin pong executive session. Kasi kapag yan po'y panoorin natin, baka malaman natin kung paano sila magtanong. Yun. kung paano nila ika nga mamanibrahin yung paramihan ng kung sino ang pinakamalaking magbigay. Di ba, Manong Ted? Malaman natin yan, di ba? Di ba, pinakamalaking magbigay ng impormasyon. Di ba? Ganyan naman dyan kung sinong pinakamalaking magbigay dyan sa ICI na yan, siyempre siya ang pinakama-absuelto dyan. Pinakamalaking magbigay ng impormasyon. Sorry po Paano sila magtanong, di ba? Paano sila bumusisi sa mga isyong ito? Baka, well anyway, kasi nga po tayo hula mga yun, nagkakaroon ng mga haka-haka, kuro-kuro. O kaya naman po mga opinion. Kasi nga, hindi po natin napapanood, hindi po natin nakikita, hindi po natin narinig. Baka naman halimbawa, humarap doon yung isa, na
kamag-anak, yung nakaupo dyan sa Malacanang, baka ang tanong oh, how's your dad? How's your dad? Naloko na. Bakit naman ganun ang tanungan? Para namang coffee how's your date mom? naman yan. How's your mom? Ganyan mag-usap. How's your tita? Oh, how's your, no, it's not tita. How's your auntie? And uncle? Okay. Oo. O kunyari, How's ikaw your yung ading? Oo. And si Manang. Di ba? Sorry po. Oo. Okay, sige. So habang wala pa itong ating importanteng interview nga po and sana nga po agad siyang makatugon sa aming pong tawag kasi nga po ito appointment interview. Gusto kong puntahan lang itong napag-uusapan tong ICI. Ito ho naman po ay obserbasyon lamang kasi Yan. may mga tinanong akong abogado kung kanila ho bang binasa itong una, yung referral, no? Kumbaga ito yung cover letter nitong mismong referral to the Office of the Ombudsman concerning ito pong si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Okay? At dito rin po mga kapatid, actually, kasama po ito pong si Saldico sa mga nababanggit. Dito po sa attachment nito na ilang pahina po ito. Walang bilang yung pahina pero higit po ito mga 20 pahina siguro o mga 15, ganun. Anyway, Yan. sa referral mga kapatid, kung binasa mo naman ito girl, di ba? Referral for further investigation. Naka-address po ito sa ating pong kagalang-galang na Ombudsman. And dito po sa number 2 at number 3, klaro po naman din yung nakasulat dito sa number 2. Pakibasa lang yung may marka. Ayan, please. Baby girl, please. This referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Ayan, okay. So, yan din po ang ginamit nga, no? Na pangsalag mismo nung kampo ni dating speaker, no? Na mismong itong referral ito nagsasabi na wala namang findings o conclusion laban sa kanyang kliyente. And actually, opo, sa number 3, no? Opo. Ang sinasabi po dito, na yung itong transmittal na ito ay para lamang humikayat kung kakailanganin na magkaroon ng sariling fact-finding inquiry ang ombudsman. Ito yung referral. Okay. Kasi if you recall, ang ating Pangulo, nung ito ho kasi bago magkaroon ng November 30 na rally, at marami nga ang nagsasabi na naiinip, naghihintay ng mga mabibigat na pangalan, malalaking tao, mga matatabang isda, mga buayang kasinlaki ng dinosaur. Yan. Pambihira. Tama. Ang masabit po dito. So noon, nag-anunsyong aga-aga ng presidente na ito nga daw po, no? Pangalan pong Romualdez at ko ang sinasabi na ang akala nung una pinakakasuhan na. Yun po ang headline ng mga balita, right? If you recall, no? Yes, weekend to, pa-weekend Parang Friday pumutok kay lahat ng mga news outlets yun ang mga naging kanilang headline. Opo. So, dating speaker pinakakasuhan ng plunder and graft. Yan ang headline. Yan mismo. Pero hindi naman pala totoo. Noong nilabas na yung kopya ng referral at yung attachment. Sa attachment na ito, sabi po ng isang abogado po, no, na sinasabi nga, well, masaya sila ngayon. Sa dami ng kanilang kliyente siguro. Opo. Ito hong naturang attachment is mere attachment. Meaning, walang bigat. Walang bigat. Kung ito lang po yung sinasabi ng ICI na kanila pong ibinibigay na mga dokumento at attachment nga para po dito kay Romualdez et al., napakadaling pabulaanan po nito at napakadaling ipabasura nito. As a matter of fact, sa under letter 5, letter V, no? Number 5, it's actually recommended action. Subject to the Honorable Ombudsman prerogative to determine
the appropriate charges against the erring public officials and private individuals referred to in the allegations and the attached documents, it is respectfully recommended that the Office of the Ombudsman conduct an investigation. Meaning, yun nga, yun pa rin. Ang kahulugan nito, wala pa rin sinasabi na meron na pong probable cause finding man lamang yung ICI. So ano pa silbi nila? Nako, matindi yan. Hoy, kayo, ito si itong si Butchikik. Hoy, Butchikik, ano pa silbi nyo dyan? Tanong ni Manong Ted, ano silbi nyo dyan? Pwede naman pala ombudsman eh. Recommendation lang pala kayo eh. Ay, ano na sa ombudsman, dami nyo pa cheche-bureche mo. Live stream, wala namang kwenta. Parang, sorry po pero para bagang ang dating dito, girl, para bagang nagagamit lang, sorry po kay Ginoong Babe Singson, sabi ko nga hanggang kailan ka papayag na mamuhunan sa iyong kredibilidad itong ICI na ito. With all due respect parang lumalabas, pang-optics ito Pang-optics? Diba? I mean, alam niyo yun, pang-PR lang pero sa totoo lang, wala naman Wala. And ang Pang-optics, pang-PR. Ay, yung iba niya. Si Azurin, normal lang naman yan. Ito si Azurin yan. Ito. Normal lang naman magpaka-aso yan. Aso naman talaga yun ni Marcos Jr. Walang problema yan si Azurin. Yan ka lang, Azurin. Ito si Butchikik, siguro maganda deal dito sa mama na to. Kaya mapanggang sa ngayon, nandyan siya dyan sa ICI. Itong si Babe Simpson, sa tingin natin, mataas ang respeto nitong si Manong Ted dito sa mama na to. Ano pa kung ginagawa niyo dyan? Nakakatawa pa dito dahil ang isa sa pinagbabasihan nila ay yung testimonya ni Gutesa. Masura. Ni Orly Gutesa. Ni Orly Gutesa. Na dating aide ni Saldico. Hindi natin sa minamaliit as in totally yung kanya pong statement Yan. Pero kwento lang po ni Gutesa yun. Correct. Hindi po ba? Kwento ni Gutesa. As in, sinasabi na under oath siya sa Senado. Okay. niya, naghatid sila ng perang ganito, pero maliban sa kanyang ikinikwento, wala na siyang naibigay pa po na preba, di po ba? Yung nga ang hinihintay sa kanya, yung pagbabalik niya ron para magbigay po ng karagdagang pong testimonya and probably po ebidensya. So kung sila po sa ICI... Kaya ang problema, Manong Ted, kahit gustong dumalo ng mama, nasa kustodiya na daw siya doon sa mga bataan ni Tamba. Ngayon, pinapirmahan na daw siya ng pag-recant doon sa mga naging testimonya niya. Kaya talaga di na siya makakapagsalita kasi pagka lumabas siya sa Senado, nagsalita siya ulit, pinakita yung pag-recant niya, lalong malaki problema niya. Kaya hindi na magpapakita. Talagang inipit ho yung si Master Sergeant Orly Gutesa. Karaka-raka, nagbibigay po ng gantong referral sa ombudsman dahil po din sa hearing ng Senado at statement po ng isa pong surprise witness, bakit anyari sa mga affidavit ni Roberto Bernardo? Nako. Na ito personal knowledge. Na ito nagsasabi, mga attachment kung kailan po mga kapatid yung sinasabing identification ng projects, halaga ng proyekto, release ng SARO, and yung kanya sinasabing deliveries in different places ng pera sa isang try, give, o laybar. Nako, yare. Anong tayo, ingat ka, ingat. Medyo mabibigat yung mga binabanatan mo na yan, ha? Ingat. I mean, with all due respect, opo, bakit ang ICI parang pinipili lang nila, Yan. di ba? At yung treatment nila, para pagang, ewan ko lang po sorry again, pero gusto ko mampung paniwalaan at magbigay ng kumpiyansa sa papel ng ICI dito po sa skandalong ito. Parang ang dating ngayon talaga, hindi na may tatanggi din na para silang kasangkapan. Sorry po. Yan.
Ako po lamang ay naghahayag po ng aking sariling damdamin. Oo. Yun. At Palakpakan natin itong si Manong Ted Filon. Yung mga ganyang klaseng paghahayag, yan ang mga kailangan natin ngayong mga panahon na to. Yung mga matatalas na obserbasyon, matatalas na pag-aanalisa, kagaya ng, di ba, nandiyan na si Bernardo. Sinabi niya, try Jim Olivar. Sinabi niya, si ganito, si ganyan. O, bakit wala yun? Ano pangalan to? Si Adrian Bersamin. Yan, di ba, nandiyan na sila eh. Aakyat nga pala sa Malacanang pagka isinama nila yung mga pangalan na yan. Wala ba sa imbitasyon ngayon itong si Try G. Bolivar? Yan si Adrian Bersamin? Yan si Amina Pangandaman? Wala ba sila sa listahan? At yan din naman ang damdamin ng ilan sa nakikita ko sa mga kapatid natin. Okay. Na parang sayang naman daw yung milyong piso. Ang paunang 41 million na budget for ninyo. this year, 41 million pesos. Next year, magkano na naman yan? Opo. Kung ganito lang ang gagawin ng ICI at puro referral lang ang mangyayari. Pagkatapos yung referral pa, sinasabi nila na tila baga na kami, wala kaming ano dito ha, wala kaming sinasabi na may kasalanan ito. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo dyan, ombudsman. Kung anong gusto nyong ikaso dyan. Okay. Pero kumbaga, mag-headline muna kayo na pinakakasuhan ng plunder. Oo. Pero yung pala ho naman, hindi po yun ang totoo na laman ng referral. Tsaka dun sa sinasabi mo na referral na yan, may sinabi sila mismo na yung ombudsman ay may sariling fact-finding inquiry. So alinsunod dun sa prinsipyo ng ombudsman mismo, sila nang bahala kung ano nga ikakaso. So ngayon ang tanong ko, fact-finding yung ombudsman, fact-finding din yung ICI, hindi ba redundant? Hindi ba parang sayang yung 41 million pesos? Yun lang naman ay tanong ulit sa akin. Aray ko, sayang daw. ICI, sayang daw, redundant lang kayo eh. Hindi na kailangan. Kayang gawin ng ahensya ng pamahalaan na talagang merong mandato dyan sa ginagawa nyo na yan. Para saan? Pang optics lang pala yung mga anak ng to. Dali lang din. Kapansin-pansin na magpe-presko o maghahayag muna sa kanyang vlog Preskon. o sa kanyang Video, Facebook oo. ang presidente ng gantong oras, in 2 hours time, yun ang ginagawang aksyon ng ICI. Timing lang ba yun? Timing lang ba yun? Ilang Natanong mo insidente yan, na po diba? na ganun po parehong-pareho. Mag-a-announce sa presidente, nga. in 2 hours time, yun ang kilos ni Vince Dizon at ng ICI. Oo, Naku, yari, naloko na, nabisto na. Booking ho ng nitong si Manong Ted, yung galaw ng ICI. tanong mo nga kay Vince yan. Ano po yun? Parang yan ba'y timing lamang o... Sabi nga sa aming mga waray-waray, kayo po'y under the bunal ng ating pong presidente. Sorry po mga kapatid. Ito Ayun na nga mga kababayan, rumekta na ho tayo dito sa kauna-unahang presscon ay live streaming hearing ng ICI na pang-optics na itong si Marcos. Game na ho ito, game na, rekta, game. I want to ask questions now. Good morning po. Good morning po. So you are denying na nakatanggap kayo na 9 million sa pamilya na Diskaya. Opo, Your Honor. Hindi kayo humingi ng pera sa kanya. Hindi po ako nahingi, Your Honor. Ang sinasabi ng mag-asawa ay palagi silang natatalo sa inyong distrito sa bidding. Ano masasabi ho ninyo doon? Hindi ko po alam yun kasi wala po akong masasabi doon. Sino yan? Sino yan? ICI, sino yan? Sino yan? Ito ka, parang pinulat nila kung saan-saan para meron kayo makausap dyan sa live stream nyo na yan. Mga buwisitan. Ano yan? Sino yan? Oy, Butchikek, sino yan? Injustice kasi hindi naman po ako, hindi ko po alam yun eh. Hindi naman po ako, basta wala pa ako masasabi, hindi ko po alam. Itong ang sinasabi po ng Diskaya ay hindi na po ako nakaupong congressman nung siya maaaring nakikipag-bidding. Hindi ko po alam eh. Kailan ko yung nakatayo na congressman? Tatanong-tanong tapos magre-recommend. Hindi ba kayang gawin ng ombudsman yan? Buti ba nga ombudsman merong siyokos eh. Di ba? Yung pwede, dumalo kayo dito, magpunta, anak ng tawa. Alika dito, mag-usap tayo dito, di ba? Meron ganun sa ombudsman. Kayo wala kayo nun. Uy, Andres Reyes,
Kapangalan mo pa naman yung Andres Bautista na hindi na nagpakita. Isang Andres lang kilala kong matino, si Andres Bonifacio. Lahat ng Andres na kilala ko, mga falsifikado. 15 years, 12 years. Ano po, pang 13 years ko po ngayon, Justice. So mayroon kayong 4 na 3 na term na, naka-4 na kayo. Ngayon, Opo, 4 na. 2025. Sino mo pumalit sa inyo sa 2022 hanggang 2025? Yung pong anak ko po, si Congresswoman Jam Agaraw. Siya ba yung kasama nyo ngayon? Hindi po. Kung ako po'y mabait, at mas mabait po sa akin yun. Ibig sabihin, ano bang definition mo na mabait? Magaling sa mga kontrata? Magaling mag-extort? Hindi ko alam. Ano naman definition na mabait sa'yo? Ibig sabihin, mas magaling yung anak mo. Magaling sa project, ganon. Ang bihira. Si Kong Jam. Kasi sabi ni Diskaya, Anak ng Tokwa, political dynasty ho talaga. Yan mga walang kwentang dynasty. Di ba? Pinapaupo sa pwesto yung kanilang mga kamag-anak para lang di mabitawan yung pwesto para tuloy-tuloy ang agos ng pera sa kanilang pamilya. kaya yung anak din nyo, nakikialam din daw sa mga kontrata. Ano masasabi ho ni Tutong? Hindi po totoo yun. Ngayon, sinasabi nyo na hindi nyo personal nakilala si Ama Diskaya. Paano ba naging abogado? Hoy! Naging justice ka ba naman? Anak na ko yung mga tanong mo wala ka pararakan. Pagka kayo, nasangkot sa pangalan na yan, ibig sabihin, meron talaga kayong ika nga. Wala nang maraming tsetche-bureche. Kasuhan na yan. Ano, parababolkos. Halimbawa, pangalan nitong si Jimmy Santos, masangkot dyan. Malayo Imposibleng mangyari yun. Pero pagka kayo, nakalagkad ang pangalan nyo dyan, may talagang meron kayong malaki ang pananagutan nyo. Pero kung tatanong nyo lang, kilala nyo ba itong mag-asawa? Ano bang ini-establish nyo? Natural, kahit ako sasabihin ko, di ko kilala yan, i-deny ko. Ano na yan survival na yan Kaya kung may ebidensya kayo, wala nang maraming tsetche-buretsyeng hearing na ganyan, suhan nyo na. Yun lang testimonya ni Diskaya. Ano na yan tatayo na yan sa korte. O tapos meron pa siya mga ledger. Tapos ako usapan, di ba? Hira. What do you mean by hindi nyo kilalang personal? Ay, hindi ko po talaga sila kilala Hindi ko po... Ba't nagkita kayo sa lugar o nagpicture kayo o na daanan nyo sila? Ano kung sinasabi nyo hindi kayo personal na magkakaibigan o magkakilala? Malawak po kasi yung magkakilala. Hindi ko po sila, kasi po pagka po personal kong kakilala, kabatian ko po o naging katropa ko po, naging kaibigan. Hindi ko po talaga kilala ang Diskaya. Hindi ko po. So hindi kayo nag-abot sa isang mga meeting o... Hindi. Di ba pagka nagtanong ka na ganyan, meron ka ng kaakibat na ebidensya kasi inaano mo na kumbaga talagang pinipit-pit mo na sila dito Alam mo naman hindi sila mastermind yan. Ano bang bottom line? Ba't mo sila pinatawag dyan? Pagka sinabing hindi pa kasi nakita, ano tong ebidensya na to? Sabihin mo na kung ano nalalaman mo. Sinong mastermind mo? Gaano kakalalim dito sa mga kabalbalan na to? Pero pagka tinanong mo, hindi kayo nagkita, wala ka namang ebidensya. Anak ng toka, ba't nagtanong ka pa? Natural, i-deny yan. Wala po akong natatandaan ganun. Katunayan nga po. Sabi ko, nakakapagpakita nga ito ng litrato sa iba. Sabi ko, wala po akong matandaan kasi wala naman pong masama doon. Ibig ko lang po sabihin, talaga pong Justice Sir, wala po akong matandaan na kami, hindi ko po naman sinasara, pero hindi ko po sila personal nakakilala o kaibigan. Hindi mo sila kailangan maging personal na kakilala. Hindi mo sila kailangan maging kaibigan. Di ba? Hindi mo kailangan yon. Ang kailangan mo lang, mailink mo lang itong dalawa na to, yung transaction na ginawa nila kay Diskaya, yun lang. Napakasimple. Di ba? Ngayon, kung linig sila ng Diskaya, anak ng Tokwa Diskaya, linig nyo to, ano ebidensya nyo? Isampal nyo sa pagmumukha ng mama na yan. Anong klaseng hearing Yan, to? hindi po. Wala kayong mga photograph o picture sa kanila? Hindi, wala pa akong matandaan po, sir.
Itong Alvin Mariano, ito ba kaibigan nyo to? Contractor po yan. Kami naman po ay may mga nagpapakilala po sa amin. Pero kalimitan po naman sinasabi ko, hindi naman po ako taga-DP, doon po kayo magpunta. So, Dahil pagka po kayo qualified na contractor, makakasali po sila. So how many years have you known this Alvin Mariano? Hindi ko po... Kasi 12 years kayong congressman, di ba? 12 years plus 1, 13. So sa 13 years nyo, hindi siya nakilala? O Doon po sa term ko, hindi ko po nakilala si Engineer Alvin Mariano, hindi ko po. Engineer pala siya. Ay contractor po yan na Justice. Hindi ko po kilala po yan na baka po nitong nakaraan. Nung sumasali na po sila. So kilala niyo siya o hindi niyo kilala? Ano po? Do you know him or do you not know him? Kilala ko po si... kilala niyo siya. Kilala ko po si Alvin Mariano. Contractor po yan na nakapagpapakilala po sa akin. So ano ho, since when niyo kilala siya? Baka po sa pagitan po ng 2022 hanggang 2025. Na wala kayo sa Naku, panahon niya na umaagos ang pera dyan sa DPWH, bro na. Panahon niya no kung saan umaagos ang pera dyan sa House of Representatives, Pambihira. pwesto. Ano po? Wala kayo sa pwesto, Wala po no, ako di ba? sa pwesto, Your Honor. Doon lang. Oo. Etong pagbigay ng 9 million pesos, hindi kaya ito ay advance kasi nanalo kayo sa 2025 election. So, bibigyan kayo ng advance para sa next 3 years hanggang 2026 o 2027, yung project na sa inyong distrito ay may bibigay kay Silangan Diskaya. Hindi ko po alam yung ganong motibo. Hindi ko po alam, Your Honor. Kung sinasabi po nilang advance, hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Yung district engineer ng first district ko yan, ano? Yan ba kayo nakatulong ma-appoint yan sa pwesto? Hindi po, Your Honor. So hindi nyo sila kilala, kilala nyo sila? Hindi po, Your Honor. Ang alam ko po, nagretiro po yung pinalta niya. Ay, DPWS naman po nag-a-assign, hindi naman po kami. Wala po kaming kakayahan ganun. Ngayon yung sinasabi nyo, ang inyong allocation na 150 million lang. Totoo ba ho yun? Parang hindi ko po depende po siguro sa district o kaya po depende po sa magaling ang congressman, pero sa amin po kung ano lang po ang dumating, yun lang po ang pinagkakasya namin. Ano ho yung dumating? Magkano ho yung dumating? Eh minsan po mga do sa amin local o kung tawagin po LIP, minsan mga 120 po, minsan depende po. Kasi po, Justice Sir, mas interesado po kami doon sa mga pangangailangan ng aming mamayan. Halimbawa po na makarequest kami sa ospital, sa DSWD. Doon po sa infrastructure, isinasubmit po namin yung sa barangay at saka po sa bayan. Pagka po na-budgetan, edi... So sinasabi nyo sa akin, meron kayong mga request. Meron kayong mga request sa DPWH na isama sa... Doon po namin tinuturo yung mga leader namin na doon po yung mga kapitan po, yung mga organikong mga leader, mga kapitan. Na kasi po may mga proseso po kinakailangan. Kung gusto nilang matayuan ng barangay o ng health center o ng covered courts, meron pong donasyon ang mga lupa. Wala naman po kaming kakayahan mag-validate. Hindi ba ho, yung barangay, bibigyan kayo ng project. Ganun ba ho ang sinasabi nyo? Ano po? Yung barangay, bibigyan kayo ng budget na kayo ng gusto. Magre-request po sila. Tapos kayo naman, magre-request kayo sa Congress. Opo, sa budget sa na yun. appropriations po na makasama So, po. pero kayo mga kopya ng mga request nyo sa Congress? Yung pong mga nire-request po ng mga barangay, may mga kopya po yan. May kopya kayo. So, yun sa inyong request, kasama niyo yung request ng barangay, 120 million lang ang umaabot. Maaari po. Hindi ba ho 800 million ang natatanggap ng First District ng Laguna? Ay, yun po ay kung halimbawa pong gaana. Hindi ko po kasi, una-una, hindi po ako... Kasi sa tinagal namin ito kakatanong sa congressman, karamihan walang 150.
Ang natatanggap nila 600, 800 million. Hindi po, Nagtataka ko sa inyo, ba't sinasabi nyo 150 lang yung natatanggap yun ninyo? na po siguro po sir, yun na po yung GAA, yung kabuuan. So yung kinikwento Yung mo po sa amin, kasama na po yung budget po siguro ng DPWH. Pero doon po sa amin, yung pong mga local improvement projects, yun po yun. so mali yung statement nyo kasi pinapalabas nyo, 150 lang yung sa inyo. Yung sinasabi nyo, pag bigaan na, tumataas sa 800 million. Ganun ba ho? Your Honor, ang akala ko po kasi ang tinatanong yung pong local improvement project. Pero yung po bahagi na po ng GAA yun. Hindi Pagka po na-budgetan na po yung request po ng mga barangay o kaya po ng isang munisipyo, bahagi na po yun ng GAA. At kung yung pong GAA ay halimbawa po isang 1 billion or 1.2 billion, kasama po yung doon po sa... So sinasabi niyo 1.2 billion, sa 1.2 billion, sa inyo doon, 150 million ang request ninyo. regular po yung 120 na inaabot po ng gano'n. Sino nagdadagdag ng 800 million Hindi o ko 900? Hindi ko po alam yung... Hindi nyo alam na dagdag kayo ng 150 naging 1.2 billion? Hindi ko po alam yun, Your Honor, kasi hindi po ako miyembro ng appropriations o ng BICAM. Basta po yan, nagsisimula po sa NEP, sinasama po yung request ng mga barangay po o ng munisipyo do sa aming lugar, yung po 16,294 barangays. Ibig sabihin, Ipatawag si Bunuan. Asa si Bunuan? Wala na si Bunuan. Ipatawag si Pangandaman, nabanggit ang NEP. Ipatawag si Pangandaman. Wala na si Pangandaman. Ang papadaluin daw yung kasalukuyang sekretary ng DBM. Mga kabalbalan talaga nitong ICI. naglagay sila ng project sa inyo na worth 900 million. Hindi nyo alam na may ng project sa lugar ninyo? Your Honor, DPWS po kasi nagsasubmit nun eh. So hindi nyo alam na gumagalaw sa distrito nyo yung 900 million na project? Pagka po gaan na po, nalalaman po namin kasi... sabi nyo kanina hindi nyo alam. Hindi ko po alam kung... Kasi sa amin po, Your Honor, regular po ang aming budget. Katulad po ng nauna kong sinabi, kami po ay ordinaryong distrito, ordinaryong congressman. At kung yun nga po sinasabi ko, kung yung mga malalaking budget na mga pinag-uusapan na nagkaroon ng mga eskandalo, kung mapapapunta po sa amin. So, hindi ko po alam talaga yung mga, kung halimbawa po may mga ibang budget po dumarating sa amin. Mas interesado lang po kami do sa aming local projects. Kaya hindi ko po alam yung... So lumalabas yung inyong project, 150 million lang. Yan na yung allocation nyo, 1.2 billion. Hindi nyo alam yung mga project na yun. Wala kayong pakialam doon. Yung ba yung nakikita ko na sinasabi ninyo eh. Hindi po... Tama ba yung intindi ko ho? Hindi po kami nakikialam po doon. Doon sa gaan na... Hindi kayo nakikialam, ba't alam niyo may ganun? Opo, pwede po. Kasi nga po, Your Honor, yun po ay pagdating po sa katulad po ng sinagot ko kanina, executive na po kasi ang may-ari. Pagkatapos po ng aming trabaho na maipasa po ang budget hanggang sa BICAM po na hindi naman po ako miyembro noon hanggang po sa... Sino ang boss sa BICAM? Si Saldico. Yan. Sino ba? Yan si Grace po. Anak ng Toka. Oy, former Justice, ang pangalan to, Andres. Ipatawag niyo si, yan si Grace po. Para lahat ng, kasi ganito eh. Yan ang kagandahan ng, ng Blue Ribbon. Diba? Nakita niyo kung kainaan itong walang kwentang hearing na to? Pagka nagbanggit siya, kasi pagka Blue Ribbon yan, patawag si ganito, patawag si ganyan, patawag si ganito, di ba? Patawag ang ngayon siya na yan. Ngayon, pagka mayroong binanggit to, NEP, o kausapin dyan, si Pangandaman. Pagka sinabi to, BICAM, kausapin niyan si Grace po. Di ba? Pero dahil nga dyan, kung pagka mayroong lumabas sa bunganga nitong witness na to, kung ano man yung iniimbestigahan nila, walang follow-up. Sino tatanungin mo dyan? Nandyan ba yung yung mga dating membro ng BICAM? Hindi, wala yun na. Kaya talagang napakawalang kwenta ho nitong hearing na nangyayari na to sa totoo lang. Babanggitin niya yung NEP, siyempre NEP yan, executive, patawag mo yung DBM.
Patawag mo yan. Lahat sila, isang bagsakan. Di ba? Blue Ribbon 2.0. Kaso wala nga silang contempt power. Kung ayaw dumalo, wala naman silang magagawa. Ang gagawin lang nila, ipapahiya lang nila sa publiko yung mga ayaw dumalo. O tingnan nyo na yung ano na yan, ayaw dumalo kasi ganito ganyan yan. Pero pagdating ho doon sa kapangyarihan, wala ho. Kapangyarihan dyan, yung 40 million na budget nila. Joint session na ma-aproba na po ang budget at mapirmahan po ng Pangulo, hindi na po sa congressman yun na po ay sa executive na po. Hindi kayo nagrereklamo sa gobyerno o sa Congress na ba't tumaas yung request to 1.2 billion tapos hindi nyo alam? Hindi kayo sinasabihan? Hindi kayo nagrereklamo sa otoridad ng Kongreso? Your Honor, nagrereklamo po ako pero hindi po dahil sa nadagdagan kundi kulang po. So kulang pa yung 1.2 billion sa inyo? Sa lalaki po ng aming distrito. Mr. Chairman, may I follow up your point na. Congressman, babasahin ko lang kung medyo matatandaan nyo itong mga just 2025. Alam nyo po ba na may river control structures sa Barangay Wawa, Lumban, Laguna worth 48.9 million? Maaari po. Okay. Meron po kayong alam na meron pang isang river control structure along Pagsanghan River, Lumban Section, 48.9 million. Alam niyo ba kung anong kumpanya ni Mariano? Hindi ko po. Can you give us information about the construction company of Mr. Mariano if your staff Wala can... po pero kung kinakailangan... Sablit nyo na lang po sa amin. Opo. No? Wala po. Okay. Meron pang... Kasi ang malalaki sa inyo ho, puros karamihan flood control eh. Meron pong isang 93.5 million again dun sa barangay Mulawin, Pagsanghan, Laguna, 93.5 million. Meron pang isang river control structure along Pagsanghan River, 93.5 million din. Another contractor. So, sa madalit sabi, meron pong mga malalaking flood control projects. Ito pa isa, River Control Structure, Santa Cruz, Laguna, 70 million. My suggestion, if you don't mind, paki-monitor nyo nga ito. Can you give us, we'll give you 7 working days to let us know the status, sino yung contractor, nitong mga flood control projects. Kasi marami pong nangyari, alam niyo naman, sa flood control, we just want to be able to make sure na tama yung mga projects ng flood control dun sa distrito nyo at ginagawa ng according to specifications. Hindi sila ghost. Opo, Your Honor. Sa totoo lang po, ang haba po ng aming mga ilog. Ano po? Ang haba po ng aming mga ilog, ang dami po namin na ilog. Talaga pong kailangan po namin kasi hindi lang naman po para sa baha yung flood control, kundi para pong lumawak yung mga kailugan. Meron pa nga isa dito sa FAMI naman, flood control river structure din. Lahat ng malalaking projects po ninyo nasa flood control, no? Nako. Flood control sa Pangil, Laguna, 93.5 million. Construction of flood control, Santa Cruz, Laguna, 93.5 million. Alamin ko po, Your Honor. Sige, and then give us the details on the status, sino yung contractor, at we want to find out sino yung Mariano. Opo, Your Honor. Kasi may mga nakikita na akong mga notorious contractors dito sa mga flood control po ninyo, no? Baka hindi nyo nang alam, nakapasok na pala yung sa distrito nyo. Opo, Your Honor.
Kaya sila nagsasabi na may naghingi ng advance dun sa distrito ninyo. Yun lang ang gusto kong idagdag. Thank you for that information. Tuloy ho tayo, Congressman. Opo, Justice. So sa 2025 po, ano yung magkano yung inyong GAA? Hindi, wala pong, pasensya na po, Your Honor. hindi po ako nakupong congressman noon, kaya hindi ko po. Hindi, itong 2025, di ba? Ngayon po. Anong GAA ninyo ngayon? Hindi, parang wala pa pong malinaw kasi nagbabudget hearing pa po ang Senate parang nag-iiba-iba po kaya hindi po namin masabi kung ano po yung official na lalabasan ng GAA po ng district GAA wala pa po kasi hindi pa po tapos, Your Honor. Ito pong panahon ito. Yung kanina tinuro sa inyo ni Commissioner Singson, parang nakikita ko, hindi nyo alam na meron pa kaya mga flood control projects sa inyong distrito. Hindi naman po, Your Honor. Yung gala po, hindi po kasi kami nag-i-implement yan. Hindi po, kung meron po kami mga ganyang project, DPWH po kasi ang mas makakapagpaliwanag po niyan kaysa po sa inyong congressman. I think ganun na nga yung naging problema natin. Ano? Maraming mga ipinalusot na mga projects sa distrito na yung district, sitting congressional district, halos sabihin ko nang hindi pinakialaman, tinanggap na lang, at kung ano man yung ginawa ng DPWH, whether district office yan, regional office yan, hindi na pinintindi. No? Kaya maraming nangyaring hocus-pocus, no? Maraming anomalya, maraming kickback, maraming ghost. No? So sana matignan nyo po sa distrito. Alamin ko po. At makikipag-usap po ako. Kasi ang alam ko po, nung magkaroon po naman ganyan, ang PNP naman po, Army at saka NBIA, nagbisita po sa buong Pilipinas sa mga district tungkol po sa flood control. Di alamin ko. Bottom line ho dito, wala ho talagang kwenta yung mga pinaggagawa nila na yan dyan sa ICI. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Kung meron kayong ebidensya, nagpatawag kayo, diretso nyo na. Pasagutin nyo na doon sa mga ebidensyang hawak-hawak nyo. Parang naging beauty contest ang nangyari dito. Question and answer portion, anak ng Veterang Garapata. Natural lahat, sasabihin niya, pabor sa kanya. Pero kung meron kayong hawak-hawak na ebidensya na talagang pipiga sa kanya, na ikanta na niya yung mga tauhan niya o yung mga amo talaga, yung mga bossing dito sa mga kabalbalan na to, yun ang mas maganda. Pero ito mga kalokohan na to, anak ng tokwa, itigil nyo na yung ICI na yan. Sayang ang pera, 40 million. Binigay nyo na lang sana doon sa mga nabahaan. Pinandagdag na lang sana doon sa mga flood control. Walang silbi.